to. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahin papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Acting Minister Zaide C. Ali at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala, makatahanan at maulan na umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Again, in short, ang MHSD, ang housing arm ng BARM. Ngayon ho ay araw ng Huwebes, ika-siyam sa buwan ng Hulyo taong 2026 at ika-24 sa buwan ng Muharram 1448 sa ating Hijri calendar. At ito na ho ang ating 279th episode ng ating programang MHS Delivers. At syempre, ang ating programa ngayon ay live pa rin pong napagkikinggan sa DXMS Radio Bida, 882 kHz sa inyong mga pihitan. At live din po sa ating Facebook page, ang Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Kung kayo ho ay hindi pa nakakapag-like, nakakapag-follow ng ating page, kayo ho ay aming inimbitahan para ho hindi kayo mahuli sa mga impormasyong ibinabahagi namin, mga updates ng mga programa, proyekto at mga aktibidades ng MHSD for the benefit of every family, Bangsamoro family na nangangailangan ng ating serbisyo at tulong mula sa MHSD. At ngayong araw na ito, syempre, kapiling pa rin natin, kabahagi pa rin natin ang ating mga kapwa homecaster, ang ating mga kabalay para ho sa ating pagbabahagi ng mga impormasyon, mga updates para sa ating episode ngayong araw na ito. Mula sa ating kanan, nariyan ang ating kabalay na si Ria. Nababati na sa inyo, kabalay na Ria. Good morning, assalamualaikum. Good morning at waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito isang magandang mga tahanang umaga po sa ating lahat, sa mga tagapakinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po yung kabalay na si Juwayriya bin Emran Muhammad. There you go. Kung ating gagawing acronym ang name ni Juwayriya bint Emran Muhammad. Ayaw pa yung J-Ben. Naku naman. Wait lang. Ngayon mo lang. Yung nakalagay sa ating sa footnote, no? Sa baba ng ating letters pala. Okay, sige. Ang topic kong realization sa araw na ito, no? Unang-una na yung J-Ben na yan. Okay. So from our right side, let us now proceed to our left side. Nariyan naman ho ang ating kabalay na si Hamsi, ang ating kapwa homecaster rin. Kabalay na Hamsi, bumati ka na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Salet, kabalay na Ria. At makatahanan at maulan na umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng aming programa, kung saan isang oras na naman po tayo magsasama-sama para sa mga makabagong talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministry. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro, Hamsari Pala. There you go. Ang pagbati mula sa ating mga kabalay at kapwa homecaster sa araw na ito para sa ating 279th episode ng ating programang MHS Delivers. At syempre, sa bawat episodyo natin, nawawala yung ating talakayan portion, ang ating pinamagatang MHS Discusses. At ngayong araw na ito, napakahalaga ng ating topiko na pag-uusapan ng ating usapin. At ipagkikilala ni Kabalay na Ria kung sino ba ang ating makakapiling sa ating MHS Discusses mamaya para ngayon pala makabati na ho sa ating lahat. Kabalay na Ria?
Kasama natin ngayon ang Cash Section Head ng Administrative and Finance Division ng Ministry of Human Settlements and Development, Barm. Nagbabalik after natin siyang mapakinggan muli sa ating topikong most compliant with issued guidelines. Ngayon, tatalakayan naman natin ang Passing the Sharia Bar Exam. Welcome, Nasiba S. Pangka. Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Parang excited ka ngayon. Parang mayroong natatanging glow sa araw na ito. Okay. Kabalay na Nasi, are you ready for our MHS kasamaya? Yes, Parang- inshallah. Mashallah. Okay. So, kumusta naman ang ating biyahe, no? Galing sa opisina. Papunta rito sa ating istasyon para sa ating episode ngayong araw na ito. Maulan po sa labas, kaya dapat lamang ho na tayo magdala ng proteksyon mula sa ulan. Kabilang dyan ang payong. Raincoat. Pwede rin ang bota. Anong bota, kabalay na? Boots. Hamsia? Naunahan ka. Okay. Ang boots dahil may mga bahagi na ho ng ating lungsod na binabaha na, kabalay na Ria. Yung mga low-lying areas ng ating lungsod. Sana ho ay mas mapaigting pa natin yung ating drainage system sa ating lungsod, no? Yan ang pinagsikapan ng ating local government unit na mapaunlad palalo para ho itong mga problema sa ganito ay maiwasan na ho natin. Okay. At dahil dyan, kabalay na Nasi, huwag mo kaming iwan, ha? Yes, Babalikan ka namin sa ating tawag dito na napakahalaga ng ating topic ngayon kasi marami sa atin ang gustong maging tawag dyan, Sharia lawyer, no? One of these days, ito ho, ibabahagi sa atin sa ating topic mamaya, napaka-importante para mabigyan na kayo ng hint ngayon pa lang, no? Kabalay na Ria. At yan po will be heartily given by our guest ngayong araw na ito. At tayo ho ay magbabalik para sa ating balitaan ngayong araw na ito, pagkaraan lamang ng ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating affordable housing program sa MHSD. Kabalay na Almansor at kabalay na Natunohas, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pamumuno ni Minister Zaidi C. Ali at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3, sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. Kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para magpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page, o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers.
Yes, MHS delivers. At yun ho ang ating patalastas featuring the 9 requirements para ho sa inyong pag-apply sa ating mga housing units under our Affordable Housing Program. Sa ngayon, ang ating mga units ay nariyan po sa Barangay Samba, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kung kayo ho ay interesado, pwede ho kayo makipag-ugnayan sa ating Housing and Human Settlement Division sa MHSD. Ito ho ay pinangungunahan ng kanilang chief na si Majid M. Muslim. At may mga naka-assign ho tayo mga kawani na asikaso ho sa inyong mga katanungan at syempre concerns about our housing units at under this Affordable Housing Program. At ngayon, nako, kabalay na Ria, tayo idadako na sa ating balitaan. Pakiset muna ng ating sound para walang laman yung aking winam sa ngayon. Bago tayo tumako sa ating balitaan, magkwentuhan mo tayo ngayong araw na ito para makalampas lang tayo sa paghahanda ni Ria ng ating winamp para sa ating balitaan ngayong araw na ito. Nako, one of these, siguro mga in few hours, mag-post tayo ng magandang balita na na-achieve na naman natin ng ating ministry sa taong ito. Ngayon nakuha yung certificate, pero yung ating award and covered ay last year, 2025. Nako. Our former chief ng ating Admin and Finance Division, ang ating guest ngayon ay napakasaya sa award na nakuha na naman natin from, mamaya, or baka bukas na, or mamaya nga talaga, pag-uusapan natin through our Facebook post, ang milestone na naman na na-achieve ng ating opisina ng MHSD. Subalit sa ngayon, tayo muna tutunghayan ang ating mga balita ngayong araw para sa ating 279th episode ng ating programang MHS Delivers. Ang ating headlines ngayong araw. Minister Ali pinaigting ang kolaborasyon upang matiyak ang napapanatiling kaunlaran. MHSD pinatibay ang pagpaplano ng mga lokal na pamahalaan ng Tawi-Tawi upang matiyak ang pangmatagalang paggamit ng lupa at kaunlaran. Ikatlo sa ating headlines, empleyado ng MHSD nasungkit ang ika-18 pwesto sa Fun Run for Resilience sa BARM. At ang ika-4 at huli sa ating headlines, MHSD nakibahagi sa Smart App Symposium. Para sa detalye ng ating unang balita, Minister Ali pinaigting ang kolaborasyon upang matiyak ang napapanatiling kaunlaran. Narito si Kabalay na Ria. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na palakasin ang ugnayan at pakikipagtulungan para sa pagtatatag ng ligtas, maayos at maunlad na mga pamayanan sa Bangsamoro, nakibahagi si Minister Zaidi C. Ali sa Bangsamoro Regional Peace and Order Council o BRPOC second quarter meeting na ginanap sa Maynila noong ika-30 ng Hunyo ngayong taon. Pinagtipon ng nasabing pulong ang mga pangunahing pinuno ng rehiyon upang higit pang pagtibayin ang mga hakbang para sa kapayapaan, kaayusan at maayos na demokratikong transisyon. Ang pundasyong mahalaga sa tuloy-tuloy na at makabuluhang pag-unlad ng Bangsamoro. Sa naturang kaganapan, nakipagpulong si Minister Ali kay BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakua upang talakayin ang mga susunod na hakbang sa pagpapalawak ng mga programa at serbisyong magbibigay ng mas maayos na kalidad ng pamumuhay sa mamamayang Bangsamoro, lalo na sa mga komunidad na higit na nangangailangan ng ligtas at napapanatiling paninirahan. Nagkaroon din ng pagkakataon ng ministro na makipagpalitan ng pananaw kay Gobernador Honorable Dato Alu M. Midtimbang ng Maguindanao del Sur at kay Member of the Parliament Michael E. Midtimbang hinggil sa mga isyong may kinalaman sa kaunlaran at kapakanan ng rehiyon. Muli rin pinagtibay ni Minister Ali ang kanyang ugnayan kina Associate Justices Henry John Paul B. Inting at Japar B. Dima Ampaw ng Korte Suprema ng Pilipinas.
Gayon din kay Associate Justice Anissa B. Amanuddin Umpa ng Court of Appeals bilang bahagi ng pagpapalakas ng koordinasyon sa iba't ibang institusyon na may mahalagang papel sa pagsusulong ng mabuting pamamahala at pag-unlad ng Bangsamoro. Samantala, bilang pangunahing ahensyang nangangasiwa sa pagpapaunlad ng regulasyon ng mga pabahay at pamayanan sa BARM, patuloy ding pinalakas ng ministry ang pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor upang may sakatuparan ang mga proyektong magbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa rehiyon. Kaugnay nito, nakipagpulong si Minister Ali kay Oscar Jr. Jun Sarmiento ng Sarmiento Group of Companies na kabase sa Parang, Maguindanao del Norte. Kasama rin sa pulong sina Michael Angelo Genato, founder ng Bangsamoro International Development Corporation, Attorney Bantuas A. Lucman, concurrent acting deputy minister ng MDHTE, Member of the Parliament Jafar Apollo Mikhail L. Matalam at Sharuf Quraishi. Sentro ng kanilang talakayan ang pagpapatuloy ng township program sa pakikipagtulungan ng naturang kumpanya kabilang ang pagtatayo ng bagong sentro ng pamahalaan ng BARM sa Barangay Landasan, Parang, alinsunod sa itinakda ng Bangsamoro Autonomy Act o BAA No. 37. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalawak ng mga ugnayan sa pambansang pamahalaan, hudikatura, lokal na pamahalaan at pribadong sektor, muling pinagtibay ng Ministry of Human Settlements and Development ang layunin na makapaghatid ng inklusibo, matatag at napapanatiling mga pamayanan para sa bawat pamilyang Bangsamoro. Para sa katang pamumuhay at naunlad na pamamahay, ako po inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria Bintamran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD pinatibay ang pagpaplano ng mga lokal na pamahalaan ng tawi-tawi upang matiyak ang pangmatagalang paggamit ng lupa. Sa pagpapatuloy ng pagsisikap itong matiyak ang napapanatiling pag-unlad sa probinsya ng Bangsamoro, nagsagawa ang Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ang housing arm ng BARM ng training workshop sa pag-update ng Comprehensive Land Use Plan o CLUP at Zoning Ordinance o ZO, kasama ang integrasyon ng Climate and Disaster Risk Assessment o CIDRA para sa cluster ng Local Government Units o LGUs sa Tawi-Tawi noong Hunyo 16 hanggang 18, taong kasalukuyan sa Blue Lotus Hotel sa Davao City. Napapanahon ang aktibidad na ito dahil nalalantad ang ating lugar sa iba't ibang panganib, kabilang ang mga lindol. Ang pagsasagawa ng aktibidad na ito ay bahagi ng ating proseso ng pagpaplano at ipinag-uutos din sa pamamagitan ng pag-mainstream ng climate change adaptation at disaster risk reduction sa lokal na pagpaplano ng pag-unlad. Wika ni Suharto S. Wahab, BNP Rhea Reb, Director 2 for Technical and Regulatory Service. Habang nakatuon ang pagsasanay sa pag-update ng CLUP, binigyang diin niya na ang impormasyon tungkol sa panganib at hazard na nabuo sa pamamagitan ng SIDRA ay dapat ding maipakita sa iba pang mga lokal na plano upang suportahan ang paggawa ng desisyon batay sa ebidensya. Binigyan din pa ni Director Wahab ang kahalagahan ng pagtiyak ng pagkakapare-pareho ng mga plano ng mga LGU, lalo na ang CLUP, Comprehensive Development Plan o CDP, at Ecological Profile. Ang mga plano na ito ay dapat magtulungan at batay sa pare-parehong datos at mga pagtatasa. Anumang pag-assess ng panganib na isasagawa ay dapat may pakita sa CDP at iba pang mga lokal na plano sa pangpapaunlad upang matiyak na ang mga programa, proyekto at pamumuhunan sa mga hinaharap ay tutugon sa mga aktual na pangangailangan at panganib sa komunidad. Din pa niya. Pinalakas
Bukas ng training workshop ang kapasidad ng mga LGU ng Bonggao, Mapon, Simonol, Sitangkay, South Ubian at Tandubas upang mapahusay ang kanilang kakayahan sa pagtukoy ng mga kahinaan, gabayan ng mas ligtas na mga desisyon at paggamit ng lupa at pagpapaunlad, palakasin ang katatagan ng komunidad, protektahan ang mga pampubliko at pribadong pamumuhunan, at itaguyod ang napapanatiling lokal na pag-unlad. Nagsimula ang unang araw sa pagbabahagi ng pangkalahatang ideya ng SIDRA sa pagpaplano ng paggamit ng lupa at paghahanda ng CLUP na sinundan ng mga talakayan sa mga pangunahing konsepto, terminolohiya at prinsipyo ng pagbabago ng klima at mga panganib. Sunod ay ginrupo ang mga kalahok sa dalawa para sa mga workshop. Ang isa ay nakatuon sa mga write-up sa pagpaplano at ang isa naman ay sa GIS mapping. Isinagawa ng mga facilitator ng MHSD ang mga lektura, workshop at breakout session na nagbigay daan sa mga kalahok na ihanda ang kanilang mga technical na output. Inilahad at sinuri ng mga resource person ang mga output na ito upang magbigay ng mga rekomendasyon para sa karagdagang mga pagpapabuti. Ang pagpaplano ay hindi lamang tungkol sa paghahanda ng mga dokumento. Ito ay tungkol din sa paggawa ng matalinong mga desisyon na humuhubog sa mas ligtas, mas patatag at napapanatiling mga komunidad para sa mga susunod na henerasyon. Wika ni Attorney Janisa Macapantar, Chief ng Environment, Land Use and Urban Development Division o ILUD, sa kanyang pangwakas na mensahe. Umaasa si Chief Macapantar na ang kaalaman, mga kagamitan at kasanayang nakuha mula sa pagsasanay ay magbibigay daan sa mga kalahok na maghanda ng mga planong may kaalaman sa panganib, matukoy ang mga naaangkop na interbensyon at makagawa ng mga mahusay na desisyon sa paggamit ng lupa para sa kanilang mga LGU. Pinangunahan ng ILUD ang aktibidad na sa pagkikipagtulungan ng MHSD Tawi-Tawi sa liderato ni Provincial Director Engineer Sabturani Bakir. Ang CLUP ay nagsisilbing pangunahing plano ng espasyo ng bayan na gumagabay sa alokasyon at pamamahala ng lupa, pagbabawas ng panganib sa sakuna, pangangalaga sa kapaligiran, pagpapaunlad ng infrastruktura, at paglago ng sosyo-ekonomiko tungo sa isang mas ligtas, mas patatag at napapanatiling kinabukasan. Ang taktikal na tulong para sa mga LGU sa rehiyon ay pinalalawak alinsunod sa direktiba ni Minister Zaidi Ali. Sa pagbibigay diin sa kahalagahan nito, nanawagan siya sa mga LGU na tapusin ang kanilang mga CLUP upang ilatag ang pundasyon para sa pangmatagalan at napapanatiling pag-unlad. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga lokal na kakayahan sa pagpaplano, direktang sinusuportahan ng mga pagsisikap na ito ang prioridad na agenda ng gobyerno ng BARM, ang mas matatag na Bangsamoro sa ilalim ng pamumuno ni Chief Minister Abdul Rauf Makakuha. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad ang pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-ulat. At para naman sa detalye ng ating ikaapat at huling balita ngayong araw na ikatlo balita ngayong araw na ito, empleyado ng MHSD nasungkit ang ika-18 pwesto sa Fun Run for Resilience sa BARM. Narito si Kabalayna Hamsi. Mula sa halos 200 kalahok, isang runner mula sa Ministry of Human Settlements and Development or MHSD, ang housing arm ng BARM, ang nakakuha ng ika-18 na pwesto sa kanyang pakikibahagi sa Bangsamoro sa isinagawang fun run na may pamagat na Run for Resilience, na siyang nagpasimula sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month noong ika-4 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang naturang kawani ay si Ales Gar S. Binangon, Administrative Assistant mula sa Administrative and Finance Division, na kumatawan sa MHSD. Kasama niya sa pagtakbo si Rasul M. Kasan, Project Evaluation Officer 1 mula sa Monitoring and Evaluation Division. Sa pangunguna ng Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents, BARM Ready, ang 5 kilometrong fun run na nagsimula sa Bangsamoro Government Center or BGC, Cotabato City bago pa man sumikat ang araw.
Ang mga mananakbo ay nagmula sa mga Bangsamoro Ministries, agencies and offices or BMOAs, kasama ang iba pang mga kalaok mula sa Cotabato City at mga kalapit lugar ay tumakbo patungo sa Governor Gutierrez Avenue bago lumiko sa pagkarating sa Tamuntaka Shell Gas Station at bumalik sa BGC. Itinaguyod ng FANRAN ang kamalayan sa katatagan ng panahon ng sakuna at pakikilahok sa komunidad or ng komunidad. Inilarawan ng READY ang aktibidad ay bilang higit pa sa isang karera, kundi isang simbolo ng kolektibong pangako sa pagbuo ng mas ligtas, mas malakas, mas matatag na mga komunidad ng Bangsamoro. Para sa mapayapang pamaya't maunlad ng pamumuhay ng Bangsamoro, ang Sari Pala nagbabalita. Maraming salamat kabalay na Hamsi sa detalye ng ating ikatlong balita. Samantala, para naman sa ating ikaapat at huling balita ngayong araw, MHSD nakibahagi sa Smart App Symposium. Nagbabalik si Kabalay Naria para sa detalye. Aktibong lumahok ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa Smart City Smart Application Symposium na ginanap sa Area Hall ng Elnor Hotel, Cotabato City noong ika-23 ng Hunyo 2026. Sa temang Empowering Communities Through Technology and Innovation, ipinakilala ng symposium ang mga konkreto at nasusukat na solusyon sa teknolohiya na tumutugon sa mga natatanging hamon ng rehiyon. Mula sa healthcare accessibility at sustainable mobility hanggang sa e-governance at cybersecurity. Formal na sinimulan ng programa sa mensahe mula kay Executive Director Jonathan M. Mantikayan ng Bangsamoro Information and Communications Technology Office o BICTO sa ilalim ng Office of the Chief Minister na nagsilbing host ng programa. Sumunod ang serye ng mga presentasyon na nakatutok sa teknolohiya tulad ng SafeMed tungkol sa healthcare AI, Lumex tungkol sa electric vehicle adoption at smart appliances, at Testronics tungkol sa digitization at cybersecurity para sa mga local government unit o LGU. Naging kinatawan ng MHSD sina Almansur S. Ugaw, Media Production Specialist, at Gato Ali S. Linso, Administrative Assistant 6, na nakibahagi kasama ang mga kapwa kalahok mula sa mga LGU, healthcare stakeholders, urban planner, opisyal ng ICT, at mga miyembro ng komunidad. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayria bint Emran Muhammad, nagulat. Maraming salamat Kabalay Naria sa detalye ng ating ikaapat at huling balita ngayong araw. At sumayin nyo ang aming mga balita sa araw na ito para sa ating 279th episode ng ating programang MHS Delivers. Magbabalik kami para sa ating IPH at ang ating HSF pagkaraan lamang ng ating mahikli subalit napakahalagang paalala patungkol ho sa ating resettlement housing program sa MHSD. Kabalay na Almansor at kabalay na Datanohan, please take it away. Mga biktima ng hidwaan, kalabitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects ng Ministry of Human Settlements and Development na libreng makakabenepisyo sa mga nangangailangang beneficiaryo. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tinututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero hindi pa kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Zaidi C. Ali at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf A. Makapua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ng pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. MHS Delivers. Yes, MHS Delivers. At yan naman ho ang ating
paalala at mga impormasyon tungkol ho sa ating resettlement housing program sa MHSD, kung saan sa ngayon a total of 6,171 housing units ang ating ini-establish sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Maging naman po sa ating mainland, sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur at Special Geographic Area hanggang sa ating island provinces mula sa Basilan, Sulu hanggang sa Tawi-Tawi. And sana ho madagdagan pa ang ating mga housing units dahil marami po ho ang nangangailangan. Dahil ang ating housing needs ay recorded pa rin sa 315,233. Ganyan karami ang pamilya na nangangailangan ng disenteng pabahay. Ayan, yan ho ang ating tinututukan sa ating resettlement housing program. Habang tayo ho ay nasa transition period. Sana ho, mas maraming housing units pa ating maitayo dahil marami hong naghihintay ng mga bahay na ito. At syempre, sa ngayon, out of the 6,171 as presented, we have completed and awarded 2,007 housing units sa ating rightful beneficiaries sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan. Tumatango si Kabalay na Ria dahil siya na ang susunod na magbabahagi ng kanyang trivia ngayong araw na ito. Ano kaya makabuluhang impormasyon ang ibabahagi ng ating kabalay? Ibigay mo na yan sa amin, Kabalay na Ria. Ngayong araw na ito, ang ating IPH, Impormasyong Panghanap Buhay at Pambahay at Hanap Buhay, ay tungkol sa Class Summit. So, ito tungkol sa mga estudyanteng klase. May klase, ano? Kanselado sila ngayon dahil sa bigat ng labagat. So, ang Class Summit ko ay tungkol sa ating Cabinet Legislative Alignment and Strategy Summit. Oh, meron palang ganito. Okay. So, ang Legal and Legislative Liaison Office, o LLLO, sa ilalim ng Office of the Chief Minister, BARM, kaakibat ang Bangsamoro Attorney General's Office, o BAGO, ang nanguna sa pinakaunang class summit noong ika-7 hanggang ika-8 ng Hulyo ngayong taon. So, kahapon lang sila natapos. Sa KCC Mall Convention Center in Cotabato City. Okay. Ang estratehikong 2 araw na sesyon na ito ay gumaganap bilang lubos na nakabalangkas na processing engine na idinisenyo upang tulungan ang regional legislative transition sa pamamagitan ng pagsasagawa ng technical na pagsusuri sa backlog ng 2023 to 2025 at pagtatatag ng isang critical na technical baseline para sa policy cycle ng 2026 to 2028. Ang pagtitipong ito ang unang pangunahing aktibidad sa ilalim ng Project BLEAP Bangsamoro Legislative and Executive Agenda Protocol. Leap. BLEAP. Okay. Parang believe. Ang pangunahing inisyatibo ng LLLO upang isabatas ang mga legal, legislatibo at mga pamamaraan ng patakaran sa loob ng Office of the Chief Minister at bumuo ng isang online na plataforma para sa koordinadong pagproseso at kolaborasyon sa buong Legal Liaison Network o LLN. Okay. So marami po tayong legal officers na nag-attend ng activity na ito at basically ang hanap nila is tumingin sa nakaraan 2023 to 2025, tingnan kung saan nagkulang at ano ang impluwensya nun sa susunod na mga hakbang for 2026 to 2028. Ang general na pag-explain sa kanya. So, congratulations sa ating LLN sa successfully na pagtapos ng activity na yun. And inshallah, malalaman natin ang mga detalye ng activity na yun, like kung ano man ang output sa twist forward nila sa susunod na mga araw. And yun po ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay. Looking forward to that, Kabalay na Ria, sa iyong panghuling statement. Sa ating IPH ngayon, kailangan talagang balik ka ng mga nakaraan. Hindi para maghalungkat ng mga kung hindi para malaman natin kung saan tayo nagkulang, saan tayo medyo mahina, para mapaunlad natin sa mga susunod na araw, para maging mas epektibo yung ating mga mga batas, no? Mga programa, of course, dahil nakaangkla naman sa ating enactment yung ating mga programa.
So yun po ang pinaka trivia ni Kabalay na Ria, napaka-importante. Ako, puro mga brainy, no? Yung mga nandun sa summit na yan, Kabalay na Ria. Okay, so there you have it from our trivia under our IPH. Tayo naman na makinig at kumuha ng mga makabuluhang impormasyon mula sa ating HSF. Ano nga bang tips? TNT. Ayan. Trivia and tips. Nagsama na sa H. Parang sawa na ako sa H, no? Kalimutan mo Kakabalay na Hamsi. So, sige. Kabalay na Hamsi, i-share mo na sa amin ang iyong mga tips sa ating HSF ngayong araw. Yes, Ma'am Salet, maulan na araw po sa ating lahat. At para sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Our Greatest Wealth. Narito ang isang mahalagang paalala ngayong panahon ng tagulan. Yes, sa kasalukuyan pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday na patuloy na nagpapalakas sa habagat na nagdudulot ng malakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. At dahil dito ilang lugar sa Cotabato City na mga karating lalawigan na nakakaranas ng pagbaha. At ang mga pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala na ang kalamidad ay maaaring dumating anumang oras. Kaya naman mahalagang maging handa, mapagmatsyag at makinig sa mga opisyal na abiso ng mga kinaukulang ahensya. Tandaan ang tamang paghahanda at maagap na pagkilos ay maaaring makapagligtas ng buhay. At ang ating mariarian. At narito mga ilang mahalagang paalala upang manatiling ligtas ngayong panahon ng tagulan. Unang-una, isubaybayan ang mga opisyal na anunsyo mula sa Pag-asa, NDRRMC, at sa inyong mga lokal na pamahalaan, huwag basta-basta makibahagi or maniwala sa mga hindi beripikadong impormasyon at iwasang tumawid or magmaneho sa bahang tubig or tubig baha kahit mababaw ang baha. Maring may malakas na agos, bukas na kanal or live electric wires na nakatago sa ilalim ng tubig. Kaya iwasan po natin hanggat maaari. At patayin ang mga main switch ng kuryente sa ating mga tahanan kung nagsisimula ng pumasok ang baha sa inyong mga bahay upang maiwasan ang pagkakuryente or sunog. At maghanda ng emergency go bag na naglalaman ng inuming tubig, pagkain hindi madaling masira, flashlight, first aid kit, mga gamot, power bank, extra batteries, damit, mahalagang dokumento na nakalagay sa isang waterproof na lalagyan. At lumipat agad sa mas mataas na lugar kung hindi inabisuan ng mga otoridad. Huwag nang hintayin lumala pa ang pagbaha bago tayo lumikas. Yes. Iwasang lumangoy maglaro sa baha. Ang tubig ba ay maaaring kontaminado ng nagdudulot ng mga sakit tulad ng leptospirosis, diarrhea at infection sa balat. At magsuot ng bota or tsinelas na makapal kung kinakailangan dumaan sa baha. At agad na maghugas ng paa at katawan gamit ang malinis na tubig at sabong pagkatapos. At bantayan natin mabuti ang ating mga bata, matatanda at may mga kapansanan upang umatiyak ng kanilang kaligtasan sa oras ng paglikas. At panguli, siguraduhin naka-charge ang inyong mga cellphone at magkaroon ng listahan ng mga halagang emergency hotline upang madali kayo makahingi ng tulong kung kinakailangan naman po. At mga kabangsamorong kalamidad ay hindi natin mapipigilan, ngunit ang paghahanda at disiplina ay makakatulong upang mabawasan ang panganib. Patuloy tayong mag-ingat, makinig sa mga opisyal na abiso at makipagtulungan sa ating mga lokal na otoridad. At higit sa lahat, unahin natin ang ating mga kaligtasan kaysa ari-ariya natin. At sa panahon ng tagulan, ang ating kahandaan, pagkakaisa at malasakit sa isa't isa ay nagsisilbing ating pinakamabisang protection mula sa inyong health and safety first. Manatiling ligtas at maraming salamat po. At yan ang ating maikling segmentong Health and Safety First. Best health is our greatest wealth. Ako po nilingkod Bangsamoro Saripala. Ayan ang ating HSF featuring yung ating tamang pag-iingat. Kasi nga naman ako naman na masaya na po tayo ngayong araw na ito. Okay, so yung ating tamang paghahanda, tamang pag-iingat, tamang impormasyon ay maaaring makapag-save sa atin. Yan ang pinakamahalaga at huwag talaga tayo mag-panic. No? And yung sinabi ni Kabalay na Hamsi, mas mahalagang wala pang nangyayaring sakuna, no? Wala pang nangyayaring hindi kaaya-aya or hindi inaasahan, lumikas na ho tayo, no? Di ba? Kasi napakabilis ng pagbaha, Kabalay na Hamsi. Sa ngayon, kung flash flood yung nag-usapan natin, ha?
Ngayon pa lang yan, pero maya-maya, Kung tuloy-tuloy ang yes, pag-ulan kung ng tuloy-tuloy ang pag-ulan. At talaga namang nararanasan natin, ako pag another syllable pare-pareho nun, ay hirap i-pronounce. Okay, kapag nararanasan natin ang ganitong mga pag-ulan, mayroon sa umaga, may tanghali, hanggang sa gabi umuulan pa rin, naku naman, no? Kailangan talaga nating maging mapagmatsyag, no? Sa ating mga kabahayan at kung nasaan man tayo. Yan ang pinaka-importante. So, okay, napaka-timely ng ating HSF at syempre yung ating IPH sa araw na ito. And time check, it is now 11:45, so we have to maximize our time para pag-usapan ang ating napakahalagang topiko ngayon dahil talaga namang beneficial itong ating magiging usapin ngayong araw na ito para sa ating topic na how to pass, no? Or passing the Sharia bar exam. Ayan, we go back to our guest ngayon, ang head ng ating cash section sa MHSD na eventually one of these days ay magiging head na naman ang inshallah, another section sa MHSD. Alhamdulillah, mashallah. Kabalay na Nasi, how are you today? At kamusta naman ang iyong section sa MHSD ngayong araw na ito? Alhamdulillah, currently, since ano pong date ngayon? July 9. So, currently po, nag-close po tayo ng books for the first semester ng 2026 last June 30. So, currently po, we are in the process of complying with mga reports na kailangan po natin i-submit sa COA. Madugo so, rin medyo yan. busy pa rin po until now ang cash section. Pero parang hindi halata, no? Ang kabisihan sa mga araw na ito. Okay. So, mashallah, talagang po inaasikaso ng ating cash section ang kanilang mga tungkulin sa ating, sa ating ministry. At may mga manifestations, may mga evidences na talaga namang epektibo ang kasagawa. Dahil, may mga awards tayo nakuha na naman mula ho sa mga awarding body dito po sa ating rehiyong Bangsamoro. Siguro, can you please share kahit na konti lang yung ating, hindi ko pa na-post sa ating Facebook page. Yes po. Yung ating latest na sertipiko na natanggap sa MHSD. Kabalay na Nasi, ano nga ba yun? Yung 100%? So, yung award na po yun, actually kahapon lang po tayo na-inform. Yeah. It is given by the GSIS for in recognition of MHSD's exemplary commitment to the welfare of its employees and adherence to GSIS policies by achieving 100% remittance of premiums for 2025 Inshallah. and zero delayed remittances for 2025. Grabe! 100% remittance at zero delay sa ating remittance noong 2025. Yes, po. Mashallah, alhamdulillah. Alam mo, pag ganito ang aking nakikita, mas nakaka-inspire, no? Nakaka-motivate na magtrabaho palalo. Pagbutihin ang ating trabaho sa MHSD for the benefit of the clientele we are serving, of course, yung mga Bangsamoro. Congratulations sa inyong nakamit na naman ang ating ministry through your stewardship, no? Sa inyong leadership during the year 2025, mashallah. So ngayon, atin ang pag-usapan ang meat ng ating topic ko ngayon. Paano nga pumasa sa Sharia bar examination? Ano yan? Baka ang ibang tao iniisip napakadali, no? Na pumasa sa ganito mga klase ng examination. Pero ngayon, let us have a brief introduction ng ating special Sharia bar exam. Kailan ito ginanap, no? Yung ating examination at syempre, ano ang scope ng ating Sharia bar examination? Yes po. So, para po sa kaalaman ng lahat, or I think dito naman po sa BARM, well-known po na meron tayong special Sharia bar exam. But for sa mga nanonood or tagapakinig po natin na outside BARM, so we have this special Sharia bar exam. Offer po nito is the Supreme Court itself. Supreme Court mismo, okay. Yes po. Annual. This is an annual exam po. And conducted po siya ng Supreme Court for those who want to become Sharia counselors at law. Okay. So, unlike
unlike what people think po na if makapass po is attorney ang matatawag. So medyo napansin ko po yun nung Totoo. lumabas yung results. Passers of the Special Sharia Bar exam are called, ang proper term po is Sharia Counselors at Law. Yan yung SCL. SCL. Sa buntot na nga. Yes po. So Okay, instead gotcha. na attorney po sa harap ng pangalan, Sa huli nasa ang huli, SCL. yes, suffix. Hindi po siya Special prefix. Counselor At law. At law. Sharia Counselor at Law. Sharia, yes, Ayan. Sharia Special talaga, no? Counselor at Law. Okay. Bakit nga ba special? Specialized po ito kasi compared po, first yung coverage po niya. Yeah. 4 lang po yung main subjects dito. These are Islamic jurisprudence or Okay. fiqh, ang persons and family, or ang basis po natin dito ay yung Code of Muslim Personal Laws. And then meron po tayong special rules on procedure for Sharia courts and Islamic law on succession. So 4 lang po ang major coverage po niya, less than the regular bars. And also mas specialized po siya since we particularly focus on on Islamic laws. Okay, yeah. Parang intertwined ng Philippine legal system pati po ng Sharia law natin. Okay, so there you go. So connected din, no? Yes. Oo. Yes po. Yung ating, so, parang isang topic pang kabalay na Ria para mahihirapan na akong aralin, no? Okay. So, syempre, next na itatanong ng ating mga kabalay is, sino ba ang pwedeng mag-take nitong ating special Sharia bar exam? Paano yung proseso at anong mga documents na kailangan isumite para maging examinee? Yes. So, hindi po lahat agad-agad na magiging qualified para Okay. makakuha po ng Sharia Bar exam. So, this year and the previous years po, the requirement was kailangan po maka-undergo ng training with NCMF. I believe 40 days po yung training. 40 days, okay. Yes po. And then, after this exam po, siguro next year and moving forward, kailangan na po mag-take ng required units. So, hindi na po siya magiging, hindi na po siya magfa-fall under NCMF. So, medyo, ano po ito, May curriculum na, may ano na. yes po. So, for example, sa syllabus po ng mga law students ngayon, may Sharia subject na po. Meron na. So, Yes there po. you go. So, if law student, I believe after second year in law school, pwede na pong mag-take ng Okay. Sharia bar. Talaga? Yes po. So, first 2 years, pag-aaralan mo na. May certain, yes po, mako-complete na po nila yung required number of units. And then, hindi ko lang po sure ano pang other courses ang tawag nito, nire-recognize Okay. or nag-o-offer ng number of units na match Doon sa Sharia. sa required po Required, ng Supreme Court. And then generally po naglalabas po ang Supreme Court ng bar bulletins. So every year it changes Okay, po. water, no? So, sorry. No problem. Every year po it changes. So yung as to the documentary requirements naman po. Okay. So, pinakamahalagang documentary requirements kailangan, Janice? Yung proof po of Na completion nung either training or the units required. How many units sa Sharia? Yun po ang hindi... Hindi pa na-set, no? Yes po. Kasi yung sa training, 40 hours. 40 days. 40 days. Yes po. 40 days talaga. Opo. And then, yung bang training is annually kinakandak? Ang alam ko po this year, NCMF still conducted po Okay. yung training. So ako po, last 2022 pa po ako nakapag-train. So medyo... Pero hindi mo agad-agad na-take yung yung Yes po. ating Sharia Due bar to, exam. time constraints na din po and Sa busy ba naman ang Yes totoo. po. Correct. And you're also studying Yes po. law these days, no? Pangilang year mo na sa sa law? Okay, okay. Mashallah. Naku, hindi madali. Ako nga parang hindi ko talaga kaya sanuhin yan. Yung mga ganyan. At syempre, we would like to know
if in case sinet na dapat units na ang matake ng ating mga examinees, so hindi na pwede yung training lang na ano niya, na kompleto niya. It still depends po sa decision ng Supreme Court since sila po yung nag-offer ng exam. So hindi pa siya na-finalize talaga. Parang may mga naririnig po akong plea na i-extend yung in-offer ng NCMF. Pero again, naka-base pa rin po tayo sa announcements ng Supreme Yes Court. po. So how did you submit your documents in your case? Saan sinumite? So, ano na po ngayon? Digital po Okay. yung application natin. So, Email? may website po. Okay. Specifically for bar application. So, this applies po sa regular bar and Sharia bar. Sharia bar. So, for the documentary requirements, dun po muna tayo nag-submit ng mga scanned copies. Okay, so i-upload, no? Yes, So, ina-upload. okay. And then upon confirmation, sinasubmit din po pinapadala po natin yung physical copies Okay. via courier Supreme Court. yes po. Supreme Court. Okay. So, for their checking. So, in-evaluate po nila case-to-case basis. Hindi po ito automatic na na-approve. So, kailangan pa rin po mahintay yung mag-check dun sa website yung in-upload or In-upload sinubmit yung scan na mga, copies. yes po, na mga requirements. So, And then, they also require good moral, affidavit of or certificate of good moral character from your previous from at least 3 From 3 references. references. Yes. Example of those references. School. People po. People, individuals. okay. Individuals. Ano, So, like may talaga? certificate ko Kunyari, kasi papirma mo sa kanya. Boss sa opisina. Yes. May template po na provided. Three of leaders ka na. 3 attorneys. So there you go. Makuti rin pala ang Yes. proseso at saka documentary requirements. Opo. Kapag mag-take ka ng exam Opo. ng Special Sharia Bar. Naku naman. So, what month of the year ang pag-take itong Special Sharia Bar? So, this 2026 po, last May 24 and 27. Okay. Yung May 27 ay nataon po sa Eid Tama, al-Adha Eid al-Adha. celebration. Yes po. So, Totoo. very, rin po yun, momentous since before nag-start ang exam, lahat po ng testing sites across the Philippines, nagtipon-tipon po ang mga Muslims to offer the congregation prayer. Before the exam Before took place. Yes po. MashaAllah. Ang And I'm ganda. sure, isa lang ang prayer ng lahat. Totoo. Makapas. Totoo naman, diba? Yes po, ng bar exam. Teka muna. How many % ba ang passing rate ngayon sa Special Sharia Bar? 75 passing Passing percentage. Lahat ng mga nakapasa. 29 point something. Oh my God, di man lang nag-50? So, yes po. Ang quantity, 235 Wow. passers. Of the 1,000 siguro, no? Out of 700 700, plus. Okay. So, 200 plus? Oo nga. Hindi nga nag-abot ng 40% ang Yes. pasado. Opo. Talagang mahirap ang examination. Ako po, How did you find it? personally, nahirapan po talaga ako. Mahirap talaga. Opo. Essay ba? Yes, essay. Essay Puro po lahat. essay? Sa succession naman po, since pinag-uusapan natin ay mana, may computation po. Oh my God. May computation pa. Kabalay na hamsi talaga ng mga atras na. Pag computation na. Tsaka medyo, Dugo, ilong. medyo nakakatakot po na magkamali since ito yung unlike sa succession naman po sa Philippine legal system natin, Yeah. ang succession sa Islam is Iba. provided sa Quran. Totoo. So, Naku naman. Kabilang dyan yung hindi pwede magmanang babae ng Maingat ganito. po tayo. Diba? Yes po. Kabalay na nasin. Ako naman. Pero alam niyo dapat hindi lang yung mga take ng nakakaalam. Dapat tayo rin. Yeah, Diba? Bawat Muslim, alam itong mga na ito. Opo. Parang, Mas if lalo I'm not mistaken, knowledge po sa succession is parang
half of the beneficial knowledge of a Muslim. Totoo. So, kaya marami rin po talaga tayong brothers and sisters na nagsastrive or to learn. Yeah, that's right. And also, practice Sharia law by, syempre, kailangan po muna mag-pass sa Special Sharia Bar exam. Totoo yan. Ako. So ngayon, ito na ang pinakahihintay ng ating mga tagapakinig. Ano ba ang iyong sikreto? Paano ka nakapasa? Ano yung mga best practices? Ano yung mga ginawa mo para masungkit mo talaga yung passing status ng yung pag-take ng exam ng Special Sharia Bar examination? So, one thing is for sure. Para tumatayo balahibo ng ating kabalaya. Sige. Okay. One thing is for sure, syempre, wala pong secret formula. So, Okay. As in my case, kinailangan ko pong mag-file ng 1 month Yeah. Malala kung Study leave. tama-tama. Oo. Since 2022 pa po ako trainee ng NCMF for the Special Sharia Training Series. So ano yun? Mga 4 na taon na kalilipas. Medyo yung review ko po ay hindi review, kundi first view. So kailangan ko pong medyo mag-lock in. Binalikan mo pa. Yes po. Yes. Naghabol po talaga ako Totoo. again. Mhm. So, wala naman pong secret. So, first, consistency. Kailangan Consistency sa? schedule. Okay. So, kailangan po talaga medyo may structure yung everyday mo. Kumaga ka na ng time, nagalat ka na ng time na ito Yes. for this. Okay. Of course, kailangan for you to may art of war, para manalo ka sa war, kailangan kilalanin mo yung kalaban mo. So in this case, kailangan yung syllabus ng Special Sharia Bar, kailangan dun po Nakabase. yung study plan Okay. na gagawin. So, kasi very ineffective naman po if ang pag-aaralan mo labas na sa Totoo syllabus naman. or Anong hindi use? naman itatanong. So kailangan alam mo. Yes, Oo. which is binibigay naman po ng Supreme Court dun sa mga bar bulletins nila. Ay, mashallah, parang pointers, no? Yes po. Oo, totoo, correct. And the approach is weighted po yung weighted average. So jurisprudence 15%, Okay. persons and family relations 35% Ay, malaki. Okay. succession 35% and procedure 15%. 15, 35. 35, yes po. So, Okay. In allotting time sa pag-aaral, medyo kailangan din po yun i-take into consideration. Lalo na po if alam natin yung strength and weakness natin sa Totoo. subjects na pinag-aralan natin. Well calculated at talagang so yung dalawang tig 35 Kailangan mas medyo mahaba-habang Opo, time. medyo mas Okay. mabigat. Yes po. Mhm. And then, one practice din po na ginagawa ng mga, not just me, but even mga previous takers, is binabalikan po yung mga previous bar exam questions. Tinatry pong sagutin ulit. Paano malalaman na yung mga previous questions? Ano naman po, posted naman posted po siya. naman. Opo. Okay, sige. Ang galing. And tinatry sagutan with the so may schedule naman po yan na binibigay 3 hours or 4 hours. So, pwedeng gawing practice po na sumasagot ng exam within, tapos mag-ano ka ng time Okay. for answering. Totoo. And then, nakatulong po talaga yung mga last minute, may mga in-offer din po yung mga review centers and NCMF din po ng mga last minute tips. Okay. So, a day before the exam, may mga last minute tips po na binibigay. Mashallah. Or the week Ang of the galing. exam, may mga last minute tips po na binibigay. Yung mga reviewers and mga nakapasa na po, yung mga Sharia practitioners natin ng Sharia law dito sa usually dito po sa BARM. Sa BARM, yes. Opo, yung naka-join ako. And ako po, ni-utilize ko
talaga na may Zoom, yung mga last minute tips po kasi either via Zoom or via Google Meet. Oh, okay. So Apo. talagang Yes po. join ka. Lahat ng mag-grab ko na opportunity na last minute tips. Yes, talagang, oo. Ginrab ko po talaga materials. Totoo. Opo. Why not, di ba? Yes. Yung mga ganun. So, baka kasi may mga fake na mga sites or something. Ay, hindi po. Ano yung anong site? Website ng ano? Website na kinukuha na ng mga tips na yan, mga pinapalabas nila. So, yan naman po, depende na po ma'am kasi since may mga private na review centers na rin na nag-offer. Okay. So, yun po, ine-enrollan naman yun sila ma'am. Just like the regular bar exam. So, may Okay. mga nagpo-provide ng review center, review materials. Okay. Is it expensive? Yung mga bayad ng review na ito? It depends po sa package. May mga face-to-face, may mga online. Okay. May nag-offer ng final coaching. Apo. Talagang personal? Or virtual tsaka ano? May, in my case po, virtual. Virtual, okay. So, saan nakabase ito mga sa BARM ba? Sa BARM din ba? Or somewhere in Manila? Or Meron po sa UP in May offer. UP? Opo. So, across the Philippines po talaga. Hmm. And NCMF National is also located sa Manila. So, meron rin po sa Manila. Yeah, that's right. Correct Opo. ako. So, talaga namang pinagtunan mo ng pansin at yung panahon and effort. Yes. Yung pag-re-review. Yes po. And when we say isa structure po yung araw, I made sure po na may time for myself. So, kailangan po physical Balance health dapat, natin. oo. Yes, mental health. And also, this May was the month of Hajj. Yeah, So, that's right. syempre, malaking, since we are studying Sharia law, and we're talking about Islam, so, humingi po tayo ng mga dua sa mga Mga Hajj pilgrims na kilala natin. Baka gusto mong banggitin. Father ko po. Mashallah. Father ko po na nag-Hajj. Okay. Opo. And, Kasabay ni DG. yes po. And of course, kailangan, I have to do also my part. So, ano po talaga, tahajjud, Yeah, totoo. prayers, Prayer talaga, dua. It really works. Yes. Itong dua na ito, talaga naman. At remember what DG said nung parang nakita kanya sa somewhere, may kinuwento siya eh. I saw your face nung nag-Hajj si DG, di ba may kinuwento siya? Yes, Remember opo. that? Opo. That is one of the manifestations sa signs. Amin, Mashallah, mashallah. Okay, so, we congratulate you sa iyong milestone Thank you. in passing our special Sharia Bar exam. So ngayon, after mo makapasa ng exam na ito, ano ang naging epekto sa iyo bilang, in your personal life and professional life when you pass the Sharia Bar exam? So, wala naman pong masyadong impact since from the start naman po ang my intention was to really learn Okay. Islam. And since nag-aaral po tayo ng batas, gusto po natin malaman paano yung intricacies ng Islamic law pati sa Philippine law natin. And also para makatulong din po tayo sa mga kasama natin sa Bangsamoro by practicing That's the profession. So, ngayon po, wala pa naman since hindi pa po kami nakakapag-oath. Inshallah, Kailan ba? next week. Next week? July 16 po. Where will it be? Sa Manila. Manila, okay. Manila Hotel. Inshallah. Inshallah. So, kailangan, So, siguro personally lang po, medyo siguro nagbigay ng confidence, nag-broaden ng perspective That's right. since we sought knowledge, Yeah, that's right. beneficial knowledge, and siguro po deeper love na rin for Islam. Since kailangan po talaga may mga provisions po talaga dito na kailangan po talagang mag-go back ka sa Quran to Totoo. read. Yes, Read more, and no? understand. Yeah, correct. So you have understood more, you have internalized Yeah, more yes, your po. religion. Yes, po. Pakispell nga ng intricacies kabalay na jazz. Okay. So there it is.
kung specific ang pag-uusapan natin, in your job as head of the cash, may mga nakatulong ba sa iyong post ngayon as head of the cash? Not so... Yeah. Nakatulong today. Hindi naman po siya masyadong nagtatouch. Ganun ka, correct, yes. correct. Meron tayong Islamic finance, Yun. but separate certification din po Yeah. yung kailangan Correct. doon. So, which is parang yun po yung mas connected sa sa iyong trabaho ng sa- finance. Totoo to. Okay. So, there you have it. Talaga namang na-reveal na ng ating kabalay na sinasi ang lahat ng dapat nating malaman kung paano nga ba siya pumasa sa ating Special Sharia Bar examination. At syempre, ano ang naging benepisyo at pagpapaunlad na naibigay ito sa kanya bilang tao, bilang Muslim, at bilang government employee. Mashallah, alhamdulillah. So now, we would like to hear from you ang iyong final message para sa ating episode for us and for our subscribers and listeners, viewers ng ating programang MHS Delivers. Siguro po, if there's one thing that I'd like to leave with everyone, it's don't be discouraged by how far your goal seems. So as for me, I think if wala po talaga yung prayers, and if hindi rin po ako nagbigay ng effort on my part, hindi rin po ako naka-expect na makapass. Totoo. Since 29% po yung passing rate, mas malaki yung chance na maging part ako dun sa 71% who did not make it. Yeah. So, but again, sometimes we only see the result when someone passes an exam or receives an award. But what people don't see are the ordinary days, the Totoo. days when you choose to study instead of rest, when you keep going even if you're tired, Truth. or when you pray because you are uncertain. So those ordinary, mundane days are Yeah. what makes the extraordinary results Correct. possible. And finally, I'd also like to leave everyone with a verse that became my reminder throughout my review, which is وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. My success is only through Allah. Yeah. So if He wills, then it will Yeah. be. If not, then there is a better plan for Yeah. me. That's right, mashallah, alhamdulillah. Very well said. Tumatayo yung balahibo ko, no? Goosebumps, kabalay na Ria, sa iyong mensahe, talaga namang commitment, no? Sincerity Yes. sa iyong ginagawa. Kailangan talaga yan. And, discipline na rin. Yes. Diba, kabalay na Nasi? Napakagaling, no? Mas na-inspire tayo ngayon sa ating pinag-usapan, sa ating MHS Discusses. So, ngayon pa lang, if you have watched yung ating episode ngayon, marami kayong makukuha na mga pieces of advice at syempre mga tips on how to pass itong ating Special Sharia Bar examination. Again, thank you very much, kabalay na Nasi, sa iyong binahagi sa amin sa ating episode ngayong araw na ito. Baka one of these days, si kabalay na Ria may inspire na rin na sundan ang footsteps ni kabalay na Nasi, di ba? Why not? Sa galing ba naman ni Ria, no? Or ang ating si Hamsi at saka si kabalay na Jasmine na isa ring lilipat ng bahay. Oo, literal na, oo. Bahay talaga yung kananilipatan. Inshallah, we are so happy for the success at ng ating mga kabalay sa MHSD. And with that, kailangan tapusin natin ang ating episode ngayong araw na ito. Hindi matapos yan kung hindi mabibigay ni Kabalay na Ria ang ating Magic 3 questions para sa ating episode ngayong araw na ito. Kabalay na Ria, what is it? Ang ating tatlong katanungan na inyong sasagutan ukol sa kaalaman ng ating programa na posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load ay first one, Okay. gaano kadalas kada taon ginaganap ang Special Sharia Bar Exam? Gaano kadalas? Sige. Ikalawa? Second question, ano ang ibig sabihin ng SCL? Binanggit namin nun kanina. Dapat masagot nyo. Sige. Katlo? Ikatlong tanong, ilang certificates of good moral character ang requirements para sa application process ng Special Sharia Bar Exam? Favorite number yan ni Kabalay na Hamsi. Really?
Yung numero yun. Sige, again, for the last time. Ang ating first question, gaano kadalas kada taon ginaganap ang Special Sharia Bar Exam? So, number ang sagot. Second question, kahulugan ng SCL base sa ating talakayan. That's right. At third question, numero ulit, ilang certificates of good moral character ang kailangan para sa application process ng SSBE? Okay, so saan sila mag-text ng kanilang tamang sagot? Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, 0955-799-4778. Okay, thank you so much Kabalay Naria. Bago tayo magpaalam sa ating episode ngayon, mangyaring pasadahan natin yung ating mga Oh, commenters. Ang daming comments sa ating Facebook Live. Sige, Kabalay Naria, umpisahan mo na. Una sa kanila, si Kadigya Rakman Abdullah na ang sabing maulan na tanghali mga kabalay. WD, lead host. With lead host. With lead host, Miss Ali. Ayan, hello Ate Diggs. Next. Yes, na sinundan ni Salma Sultan Sarip, watching from Uzami City. My mother. Mother ni Kabalay na nasi, mashallah. Nagbabalik si Ma'am Kadigya ang sabi, watching from Tamuntaka City. Mayroon pang sa gitna niyan. Yes, tayo natin si Kuya Hamza. Sino yun? Si Haja Yesha Okay, Di that's fine. Patuan. Mabuhay ang bagong minister. Mashallah. Ating bagong minister, Sir Zaidi Ali. Andito si ITS Head, ITIS Internal Planning Section Head, John Anthony Okiman. Salamat. Good morning mga kabalay. Mainit na maulan na araw. Watching from RTD meeting. Chuchu. Sabi niya, more power sa bossing namin, Attorney Nasi. Mashallah. Si Jao yan, si Jao. Yes. John Anthony Ocumen. And Kaya Tisali, we also, ito. Yes, From Sir Abdulhamid Alawi Jr. Watching from a distance. Ang pinakano niyan is, God is watching us. Diba? Gary, okay, next? Yes, na sinundan ng ating cashier to, I guess. O Queen Yusman watching from kahit Talagang saan. and Kahit saan, wow, ang Kahit saan. sarap naman. Kahit, paano di tayo galing kapo ng sali? Oo, Kahit diba? saan. we have sa Bim Singson. Salamat maulan na tanghali, watching at bahay. Di nakapasok dahil baka dito sa amin. Ingat kayo dyan, ha? Excuse niya. Yeah, Ay, and, joke lang. and one of these days, si Bim Singson magiging guest ng radio program natin, inshallah. Diba? Mula na naman ito. And we also have, Yes, sa ating former on the chat, or OJT na si Israpilio Ibrahim. Assalamualaikum, watching from inside of my house. not outside of your house. Yeah, baha to, baha. Hello, Nasa loob ng Israel. And then we have, Bumabalik si IPS Head pa. Shoutout po, Ma'am Mentor, Salembay Ay. Abdullah, and ICS. Tusok Squad. Tusok Squad. Kagabi nangyari yan. Okay, out of Yan, context. tusok-tusok na yan, ha? Diyan sa may stretch ng ORG Road. Diba? Kabalay na Hamsi. Yes, I'm sad. Ma'am Anisa, Yeah. yaman naman sa mga matumpis. Eh, Mashallah. And we have, Yes po, ang ating Director to for Operation and Management Service. Sir Salim Sidi muna, salam po sa inyong lahat. we have Al-Sahid Juan yes, Hasan. kapatid ni Pidinaj. Assalamualaikum po from MHSD Sulu. Hello, everybody sa Sulu. Kamusta kayo dyan? Para may gusto And, shoutout si Ma'am Sari sa Sulu. syempre, ang aking girlfriend. Attorney Najira Hasan. I miss you so much. Okay? And we also have here, salute kay Super Nasi, Batang May Laban. Literal na batang may laban. From Sir Gaddy. And, okay, from Sir Sid, ang ating regular na bisita sa opisina. Isang makulimlim na umaga, mga kabalay, watching from HHSD. We have Jazz. AP Baragona. Shoutout po sa inyo dyan to Nasi and to all ICS team. Mashallah. Hello, Amix. At yun na, from Marhani, Makalipot Kamar, shout out po. Ayan. And from Sir Dems Kabalay na Nasi, Congrats. congrats again, Ma'am Nasi. Yan. So, there you go. Tayo ho ay, naku, nakatingin sa akin si Sir Rupert. Naku, baka ako ay batukan dito sa ating kinauupuan. It's now 12:18 at kailangan ako namin paalam sa ating episode ngayong araw na ito.
Sa ngalan ng ating napakababait at napaka-supportive na leader sa MHSD, ang ating Minister Zaidi Ali, ang ating Deputy Minister Aldi Nasiri, at ang ating Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan nina, Ito po yung lingkod Bangsamoro, Joeria Bintamran Muhammad. At ako po rin lingkod Bangsamoro Sari Palat sa ating mga kasamaan sa ICS, Sir Datuno Say Daud, Sir Elman Suresugaw, Ma'am Jasmine Ilangi, at sa ating kasamaan sa DXMS Technical Side, Sir Rupert, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. there you go. Maraming salamat kabalay na Hamsi at kabalay na Ria. At ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi pa rin pong nagpapaalala sa atin na isagawa ang ating bawat gawain sa bawat araw ng mayroong pagmamahal, kasiyahan at kahusayan. At syempre, gabay ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na sa ating episode ngayong araw at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Acting Minister Zaide C. Ali at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita